Nangyari bro, John Rendes, hindi na umuwi ng bahay ni Nora after namayapa ng superstar. May kasabihan sa showbiz, that goes, the show must go on. Kay malungkot ka man, may problema, etc. etc. Ngayong buwan ng April 2025 ay sobrang lungkot sa ating showbiz world dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng ilan sa ating mga singer icons na pinangungunahan ni Miss Pilita Corrales. Then, sumunod si superstar, national artist, Nora Honor, at pagkatapos ay ang isa pang kinikilalang music icon na si Haji Alejandro. Si Nora Honor as fondly called Ate Guy ng halos karamihan ang talagang shock. Halos lahat sa atin nang ibalitang pumanaw na ito last April 16, 2025. Isa si yours truly sa mga pinalad na maging super close family na rin sa ating superstar na ang tawag ni yours truly ay Bok, Ate Guy. Since dekada 70s, nung mapunta ako sa tower production ni na Direk Temior Marquez at Marivic Villanueva Marquez na parehong matagal na ring namayapa. Unang pagkikita pa lang namin ay nagkasalubong kami. Siya, galing sa Tower Productions house at ako naman ay papunta sa nasabing lugar. Pagkakita niya kay yours truly ay bigla siyang huminto at tinanggal niya ang makapal niyang gintong kwintas at isinabit sa leeg ko. Tapos ay nagyakapan kami. At yun na ang simula ng aming special friendship with matching background music na may lyrics that goes, through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I've found with you through the years. Last Tuesday, April 22, 2025, ay inihatid na nga siya sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Ang naiwan lang sa bahay na nirentahan niya ay yung dalawang girlash na nagbantay sa kanya mula nang siya ay nagkasakit. Si John Rendes daw ay hindi na umuwi sa nirerentahang bahay ni Ate Guy simula nang yumao ang ating superstar. Sa mga huling araw ng chat namin ni Ate Guy sa Facebook, ay tipong nagsabi siya ng mga katagang, nag-aayos ako ng mga dapat ayusin. At lately ko lang na-realize na kasama pala ako sa gusto niyang ayusin dahil inalok niya ako ng trabaho na maging marketing arm ng Channel 13. Marahil ay gusto niya akong maging stable financially, kaya gusto niya akong ipasok sa marketing department ng Channel 13. Sobrang nakakaiyak at sobrang nakakalungkot ang pagpanaw ng isang Nora Honor sa trulang. Gayunpaman ang kanyang mga anak na sina Lotlot de Leon, Ian de Leon, Matet de Leon, Kiko de Leon at Kenneth de Leon ay naturuan niya ng magandang asal at magmahalan ang bawat isa. Wish lang ni yours truly ay mabigyan ng more TV ang movie projects. Ang lalaking nakasama niya for 33 years na walang iba kundi si John Rendes. Naalala pa ni yours truly ang kwento ni Ate Guy na nung minsan daw ay may tumutok ng baril sa kanya ay biglang iniharang ni John Rendes ang sarili at pumunta ito sa kanyang harapan para kung sakaling pumutok ang baril ay sa kanya tatama at hindi kay Ate Guy. Yan ang di ko talaga malilimutan, Ate Mercy. Si John Rendes lang ang tanging lalaking handang mamatay para sa akin. Ang revelation ni Ate Guy kay yours truly. Boom yun. Bukod kay John, ang mga nag-alaga kay Ate Guy ay sina Jen Donna Pergis, Morera at Edita Gabiana na true-blooded Noranians. Marami pong salamat sa pagmamahal at pag-aalaga nyo kay Ate Guy. Umalis na din sina Jen Donna at Edita sa bahay ng superstar. Wala nang nakatira roon kundi mga gamit lang ni Ate Guy. Si John Rendes naman ay nakauwi na sa Clark. Naway sa lahat ng mga worldwide Noranians na nagmahal at nagmamalasakit sa ating superstar national artist Ate Guy aka Nora Honor, tulad ni na Maricusi, Robert
Ganon, Mercy Magsaysay, Jen Donna, P. Grace at iba pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Yes, we all love, we salute you, and we will miss you so much. Bok Ate Guy, and may your soul rest in the kingdom of our Heavenly Father, Lord God Jesus Christ. Amen. Ang ulat na ito ay buhat kay Mercy Liharde. Anyway, siguro ayaw maalaala ni John Rendes ang araw-araw na ginagawa nila ni Ate Guy sa bahay na nirerentahan nila, kaya hindi na siya umuwi doon. Higit ngang nasasaktan si John sa pagkawala ni Ate Guy dahil 33 years silang nagkasama. Sa hirap, ginhawa, sa lungkot at saya. Hindi pa rin kasi matanggap ni John na wala na sa tabi niya ang kanyang true love at tinatawag niyang Popoy. Isa naman si John sa labis na nasasaktan sa pagkawala ni Ate Guy dahil ito lang daw ang taong nagmamahal, sumusuporta at nagtitiwala sa lahat ng kakayahan niya at kaya niyang gawin. By the way, maghihil din naman yan at dalangin namin sa iyo, Sir John, na makamove on ka kaagad at ipagpatuloy mo lang ang gusto ni Ate Guy para sa iyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, comment down below.